Dumating na nga ang oras na kinakatakutan nga nitong si Jenna sapagkat nangyari na ang hindi niya gusto kung saan si Betsy na nga ang mamamahala dahil nga sa panggigipit niya at gusto niya mabuhay pa ang kanyang ama at mabalik ito sa normal. Kaya naman napilitan siyang magdesisyon sa bagay na hindi niya gusto sapagkat alam niyang manganganib ang kumpanya nila. Subalit mas mahalaga kay Jenna ang buhay ng kanyang ama at oras na nga para magpaalam siya sa kanyang mga employee. Nalulungkot ang mga ito nung mag-announce na nga si Jenna na siya ay aalis na sapagkat iba ng may-ari ng kanilang store. At dito nga ay biglang pumasok itong si Betsy kung saan talaga namang nagyayabang pa sa harapan dahil talabaga nanalo siya sa loto. Instant nagkaroon siya ng isang store na hindi naman na niya talaga pinaghirapan kundi ninakaw lamang niya ito at mula sa panggigipit ng anak ng may-ari na ito nga si Jenna. Kita mo nga sa pagmumukha ng mga employee ng tela, hindi sila natutuwa. Nakaharap na nga nila at ang magiging amo nila ay itong si Betsy. Alam kasi nila na wala itong kapasidad pagdating sa negosyo. Bukod pa roon, napakasungit nito at wala man lang kasipagan sa katawan. Panay utos lamang ito. Kaya naman iniisip nila kung ano ang kahinatnan nila mula sa mga kamay nitong si Betsy. Pinilit pa nga ni Aling Susan na pumalakpak ang mga ito dahil sa bago na nga ang amo at ang kanyang anak kung saan proud na proud. Akala mo naman ay pinanghirapan talaga nila ang mga bagay na nasa kanila. Ngunit hindi mapipilit. Hindi agad sila mapipilit. Ang loyalty nila ay nananatiling nakarespeto sa tunay na may-ari sa mag-amang si Robert at itong si Jenna. Hindi ganun kadali ang papasukin nga nitong si Betsy. Unang-una ay wala siyang alam pagdating sa negosyo. Hindi niya gamay ang mga pasikot-sikot sa loob ng supermarket. Ang alam lamang niya ay paano gumastos ng pera, kung paano ito ubusin. Mantala, mga nganib at makakaramdam ng suffering nga ang mga kaibigan nga nitong si Jenna dahil naisip nga ni Betsy na lahat ng mga loyal kay Jenna ay aalisin niya. Kaya na naman nadamay, maging ang kapatid nga nitong si Gerald ay nawala ng trabaho, maging itong si Maki. Ayon kay Betsy ay walang lugar na sa store na iyon ang mga kakampi ni Jenna. Kaya naman nainis ng husto si Maki at ito. Samantala, nagbunyi naman si Aling Susan at itong si Betsy. Tamasa nila ngayon ang karangyaan na galing lamang naman sa nakaw. Tuwang-tuwa ang mga ito, ngunit hindi maiwasang mag-isip pa rin itong si Betsy dahil nga sa paoperahan na itong si Robert. Anumang oras ay pwede siyang magising, pwede pa rin na papalayasin pa rin siya at ang worst scenario ay makukulong nga silang mag-ina dahil sa muntik nilang pagpatay sa buhay nga nitong si Robert. Sisingilin sila ni Robert sa oras nga na magising ito. May painom-inom pa sila ng wine, ngunit nangangatog na ang kanilang mga kamay at kinakabahan na ang kanilang mga dibdib. Maaari na kasing mamulat ang mga mata nitong si Robert. At sa pagkakataong yun, naisip nga nila na magagamit nila itong si Brian, ang laging kasakasama ng ina nga nitong si Betsy dahil sa sobrang stress niya ay magagamit umano nila ito sapagkat pwede nila itong utusan. Kung sakasakaling magkagipitan ay pwedeng na nga nilang ipaligpit ng tuluyan itong si Robert nang sa ganon ay hindi malungtad ang mga baho nila, ang mga tunay nilang ginawa. At naisip nga ng mag-ina na kailangan ay may gagawin na sila bago pa man magising ng tuluyan itong si Robert. Umaksyon na nga itong si Betsy dahil na rin sa nahihirapan din siya na pamahalaan ang supermarket. Naisip nito na dahil nasa kanya na nga ang karapatan ay ibibenta na nga niya ito nang sa ganun ay may pera siya na makukuha. At ang plano nga ng mag-ina matapos makakuha ng malaking halaga, maaari na nga silang tumakas at magpakalayo-layo sa ibang bansa, mamuhay ng maayos at payapa kasama ng kanyang anak at wala nang kukuha sa kanyang baby. Yun ay kung mangyayari na hindi sila mabisto. Samantala, kinaumagahan ay malalaman nga ni Betsy na sinabi na nga ng doktor na naging maayos ang operasyon nga nitong si Robert dahil nga sa napirmahan niya at agad ay naaksyonan. Kaya naman tuwang-tuwa itong si Jenna
Nakita niya na talagang fighter ang kanyang ama. Alam niya na may unfinished business siya, kaya siya ay nabuhay. Mayroon siyang tatapusin. Dito na nga ay nagsimula nga lang mga tug ng husto itong si Betsy. Papaano na ngayon? Hindi pa niya nabenta ang supermarket. Wala pa siyang nakuha. At ang worst noon ay makukulong siya kapag gising na si Robert. Kaya naman hindi hahayaan ni Betsy na mangyari ang bagay na iyon. Kailangan na niyang umaksyon agad. Ayaw niyang malagay sa alanganin. At kahit labag sa kanyang kalooban, wala na siyang magagawa, kundi ang pinaka-plan B nga nilang mag-ina. Ang kitlin na nga ang buhay nga ng kawawang si Robert. Dito na nga inutusan niya itong si Brian, kung saan pumunta na nga sa emergency, nang sa ganun tuloy nang mawala at mawala nga ang balakid sa kanilang mag-ina. Subalit, magwawagi kaya itong si Betsy o mahuhuli ang kanilang inutusan na si Brian at malalalantad din ang katotohanan tungkol sa kanilang mga maling ginawa. Mangyari nga kayang mahuli siya nitong si Gerald o kaya nitong si Jenna? Yan ang ating pakaabangan sa lalang umiinit at tagpo ng My Father's Wife. Please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye!